Amen. God bless you po, Brother Lucito. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilat mo pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal pang sus. Pinakamamahal pa noon, nagpupuring pasalamat ko, O Diyos, kami sa iyo. Sa isang malayang pagkakataon, pinagkalumos sa bawat isa sa amin, aming pumapakinggan ng ibang salita, ang aming dalangin ng Diyos, magsilbi itong pagkain ng aming mga kaluluwa. Kapag ang po aming mga webcast viewers, pagkakataon ng pagkakataon makapaglingkod sa malang Panginoon, sa pamamagitan ng Jesus Miracle Crusade. Ibalingkod, malang Panginoon, humingi ng tawad sa lahat ng pagkulang, pagsalasa sa iyong kautusan sa isip, salita sa gawa. Ilagay mo, malang Panginoon, sa aking labi, malang Panginoon, ng ibang salita, malang Panginoon. Hallelujah. At sa iyong makapangyarihang pangalan, aming sinasaway, ang lahat ng demonyo at langit pag-alilangan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Puri natin dakilang Diyos. Habang nalalapit ang pagkabalik ng ating dakilang Diyos, siya po'y nangungusap sa kanyang mga anak, ang minamahal. Pag ikay anak ng Diyos, malalaman mo at sasabihin sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon, anak, malapit na akong bumalik. E balingkod, minamahal, pagmula pa ng araw, pinakikirandang ako sa sarili ko sapagkat wala akong hiningi sa ating dakilang Diyos minamahal ko. Wala akong iniisip na hindi ibinigay ng mala Panginoon. Ngunit, ang hiningi ko lang sa ating dakilang Diyos yung pagkakataon mapaglingkuran siya at huwag niya akong pababayaan. Kaya sabi, ang ating pong paksay ngayong hapon na ito, habang naghihintay. Habang naghihintay sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, ano yung gagawin? Nakilala mo siya, napaglingkuran mo, naalaman mo, nababalik siya sa panahon na hindi mo nalalaman. Kaya kung ikay wise na Kristiyano, minamahal na kapatid, tandaan mo minamahal ko, darating ang panahon, pag nalaman pa ng mga tumalikod na sa ating dakilang Diyos, baka mawalan ka na ng upuan diyan. Ano sabi sa Biblia, minamahal ko? Basahin natin sa aklat ng Tito, Kapitulo 2, ang versikulo ay 13. Praise God. Dito po sa Tito 2, talatay 13, ganito po ang pagkasulat. Naintayin niyo mapalad na pag-asa at ang pagpapakilala ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at ang kapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. So minamahal, yun ang dapat hintayin ng tao. Yun dapat pagsumikapan sa panahong ito, minamahal ko, na isa siya sa sasalubong sa ating dakilang Diyos sa kanyang pagbabalik, minamahal. Sa pagkatandaan po natin, minamahal ko, pag nag-relax, ang sinasabi nilang pandemic, minamahal ko, nagre-relax din yung iba. Mahalaga kasi kanila yung kinabukasan. Tandaan po natin, ang totoong Kristiyano, minamahal ko, ang kanyang kinabukasang hinihintay ay ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung hindi ganon ang isip mo, magbago ka na. Tandaan po natin, minamahal. Huwag mo sayangin ang pagkakataon na mapaglingkuran ng ating dakilang Diyos. Ang sabi, minamahal ko sa Biblia, dito sa aklat ng Galacia 6:9, basahin po natin, praise God, hallelujah. Dito po sa aklat ng Galacia Kapitulo 6, ang bersikulo po ay 9. Na huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Amen. So huwag kang maghimagod sa paggawa ng mabuti. Huwag kang mag-iisip ng para sa'yo. Ang isipin mo para sa pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tandaan po natin, minamahal, walang magdadala sa iyo sa langit, kundi ang Diyos lamang na buhay, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya huwag kang maghimagod sa paggawa ng mabuti. Tandaan po natin, ulitin ko, ang kinabukasan ng totoong Kristiyano ay hindi dito sa lupa, kundi sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan niyo po yan, minamahal. Italim natin sa ating kaisipan, minamahal, sapagkat
alam po natin, minamahal ko sa pinanggalingan nating relihiyon, minamahal, ang kanilang buhay ay dito sa lupa. Tandaan po natin, ang kanilang gagawin ay para sa lupa, para sa kanilang sarili. Ngunit ang totoong Kristiyano, minamahal ko, ang gagawin niya ay para sa ating pinakamamalang Panginoon. Kaya nga po, minamahal ko, maraming umaangkin, nakilala nila ang Diyos, ngunit hindi tumutupad ng mga utos. So makita po natin, minamahal ko, kilala ko Diyos, si God, si Lord, kilala ko siya. Actually, Christian nga po ako eh. Tandaan po natin, minamahal, maraming nagsasabi. Ngayon, minamahal ko, maski ngayon nasa simbahan at pinanggalingan natin, Christian na sila. The only Christian in the Far East, minamahal. Pero yung kanilang mga obispo, minamahal ko, may babae. At nangangaral ng salita daw ng mahal na Panginoon. Kung sabi niya, kung yung sarili nga niya, hindi niya mapangaralan. Mangangaral pa sa ibang tao, minamahal ko. Ano sabi minamahal ko dito sa aklat ng unang Juan 2:4? Basahin po natin, praise God. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, ang talatay 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Amen. So makita po natin, minamahal ko, gaano nga ba kasinungaling ang pinanggalingan natin, minamahal? Ginawa nilang Diyos ang ginawa ng kamay ng tao, minamahal ko mga kapatid. Hindi po sila nagturo ng tunay salita ng ating dakilang Diyos, nagnegosyo sila. Kaya minamahal, ang pinag-usapan nila, sino ang pinakamayaman? Tandaan po natin, minamahal, di baling ikaw ang pinakamahamak, pinakamahirap dito sa lupa, kung dadaling ka naman sa langit. Minamahal kong mga kapatid, hindi yan mababayarin na limpak-limpak na salapi, minamahal. Ang sabi, minamahal ko, ano ang tanong? Tanongin natin sa mga tao, minamahal ko, ilan ba ang Diyos nila? Nasaan ba ang Diyos nila, minamahal ko? Ang sabi nga, minamahal, nasaan ba ang Diyos nila? Kaya nga sa atin dito, tinuturuan tayo, minamahal, kung paano tayo magbigkas ng salita. Sapagkat, tandaan niyo, minamahal ko mga kapatid, huwag po natin banggitin yung pagdadakila sa malang Panginoon. Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay dakila. Huwag dadakilain kita, Diyos. Hindi po, minamahal. Who are you? Sino ka na magdadakila sa Diyos? Samantalang ang Diyos na sinasamba ng mga totoong Kristiyano ay dakila. Huwag natin babanggitin, minamahal ko yung, naalala ko isang patutuo ng araw, nakaraan, minamahal ko, 18 yung andiyan. Andiyan. Nasaan nga ba? Tandaan po natin, mababanggit natin ang pagluwalhati sa ating dakilang Diyos sa ating patutuo. Maaring gagamitin natin yung 2 beses ang andiyan. Pero pagka 18 na minamahal, abay mag-andiyan ka na lang. Tandaan po natin, minamahal, tayo po'y Tagalog na bansa. At wag po natin gagayahin, minamahal ko yung iniwang salita, minamahal ko ng mga binago daw. Hanggang ngayon, nawala na yung binago, yung mga naiwan dito, minamahal ko, andiyan pa rin. Bakit po natin minamahal? Kaya nga po, bago tayo magbigkas ng salita, para sa buong daigdig, sa ikalululahati ng ating dakilang Diyos, minamahal ko, pag-aralan nating mabuti, minamahal, yung ating sasabihin, sapagkat hindi ka nagpapatotoo dahil sa ginawa mo sa buhay mo, kundi ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, yun ang ipatotoo mo. Ang Diyos ang dapat maluwalhati, minamahal. Ang sabi nga po, nalalaman mo ang katotohanan. Habang naghihintay ka sa pinakamamalang panahon, alam mo ang katotohanan. Ang sabi sa Juan 8:37, the truth shall set you free. Isipin mo, minamahal, nung araw na nakatali tayo sa kasalanan, sa bisyo, sa karamdaman, minamahal. Isang araw sa pangangaral ng ating minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeida, ginagalang Assistant Pastor Linus Almeida, nabuksan ang ating kaisipan, minamahal ko, at pinalaya tayo ng ating pinakamamalaparon sapagkat nalaman po natin ang katotohanan na ang Diyos hindi sinasamba sa gawa ng kamay ng tao, kundi ang Diyos ay Espiritu. Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya minamahal, alam mo ba na kung ikaw ay mananampalataya,
nananahan sa iyo ang Espiritu ng Mahal na Panginoon? Alam mo ba yun, minamahal na kapatid? Sapagkat tandaan po natin, minamahal, matagal na tayong nadaya ng kaaway. Matagal na tayo, minamahal ko. Kung saan-saan tayo dinala, minamahal ko nung relihiyon, minamahal. Ang Diyos nila, nasa altar lang. Ang Diyos na totoong Kristiyano, nasa puso, nasa isip, at nasa katotohanan. Bakit minamahal? Tandaan po natin, kaya nga po pag ikay dumalos sa gawain ng ating dakilang Diyos, tandaan mo ito kapatid, pag sumikapan mo, ano man ang antas mo sa buhay, gaano man karami ang pera mo sa bulsa, kinakailangan lumuhod ka at magsumamo sa ating dakilang Diyos na minsan ang paipadaman sa iyo ang kanyang banal na Espiritu. Sapagkat pag wala yan, minamahal, kahit na dumalo ka, sabihin mo dumalo ka, baliwala ang iyong pagdalo. Bakit minamahal? Isipin mo yung pinakamahalaga sa buhay ng tao, pinakamahalaga sa tunay na Kristiyano, wala ka. Wala kang Espiritu na pala Panginoon. Sa tingin mo kaya, pupunta ka na langit? Para kang balon, minamahal ko, wala kang asogi. Tandaan po natin yung minamahal. Kaya nga po, pag narito ka, minamahal, huwag mong isipin kung sino ka. Isipin mo kung sino yung nasa harapan mo na naghihintay na sabihin mo, patawarin mo ako Diyos sa lahat ng pagkukulang ko. Minsan na pangmadama ko yung banal na presensya mo. Habang naghihintay ka sa pinakamamahal na Panginoon, isipin mo, isang idlap, isang kisap mata, babalik ka ba ng Panginoon? Hindi mo naramdaman yan? 3 taon na, Brad. Pambira ka? 3 taon na pala. Tandaan po natin, minamahal. Magsumamo ka sa mahal na Panginoon. Abang likod, minamahal, nagsasalita ako. Kung tapang ang pag-uusapan, minamahal, matapang ako. Hindi ako mabot ng sarento ng 6 na taon lang, minamahal ko, para hindi ko sabihing matapang ako. Ngunit ng aking malaman, na pinakamahalaga ay maharamdaman ang presensya ng ating dakilang Diyos. Minamahal yun ang pinagsumikapan ko. Hindi ako humingi ng kahit na anumang bagay sa ating dakilang Diyos. Ang hiningi ko yung manamay yung presensya ng malang Panginoon. Bakit, minamahal? Habang hinihintay ko siya, nararamdaman ko yung banal na presensya, ipapaunawa niya sa akin, anak, malapit na ako bumalik. Nararamdaman mo ba, anak? Alam mo, mga minamahal, kung hindi mo nararamdaman yan, anong silbi ng magiging isang Kristiyano mo? Habang naghihintay ka, baliwala. Katulad ka rin ng iba. Tandaan po natin, minamahal, pagbutihin natin ang paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos. Sapagkat ang sabi nga po na namumuno sa ating bansa, pag ginamit nila ang nuclear warhead na yan, minamahal ko, isang tiyak na bagay, damay ang Pilipinas. At tandaan po natin, minamahal ko, hindi damay ang tunay na Kristiyano sapagkat pag-iingatan siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi sa Biblia, kinakailangan magpatuloy ang paglilingkod at pagganap ng mga tungkulin. Tandaan po natin, minamahal, sino ka? Napatayuin, minamahal ko. Katulad niya ba lingkod, minamahal? Ako'y nagliliit. Hindi ako karapat-dapat. Kung maaari nga sana, iyuko ko ang ulo ko. Baka naman ako mabangga. Ngunit tandaan po natin, minamahal. Lahat ng sinabi, aking ginanap, minamahal. At tunay po ang kagalakan sa puso, hindi mawala. Hindi ba sukat ang kagalakan? Bakit, minamahal? Alam kong binabantayan ako ng pinakamamahal na Panginoon. Alam ko na kasama ko siya. At yung pinakamahalaga, minamahal. Ano sabi sa Biblia? Efesos 5:16. Ating basahin, praise God. Sa mga taga-Epeso 5 talata 16, ganito po ang pagkasulat. Na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Amen. So minamahal, samantalahin po natin. Ito yung pagkakataon, minamahal ko. Meron tayong bisita ngayon, minamahal. Samantalahin natin, minamahal ko na ipangaral salita ng ating dakilang, i-share ang Word of God. Baka ang tao niyo, minamahal ko, naghihintay lang, minamahal ko na yung salita, minamahal. At tandaan po natin sa mga baguhan, minamahal ko,
Ganito po ang pangangaral, minamahal ko. Pagkasabi ng totoo, hindi namin kayo sinisweet talk. Sinasabi namin ng totoo, minamahal. Hindi matatamis sa salita, naligtas ang totoong Kristiyano, minamahal ko. Kundi naligtas kami sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Ang kagalingan ng aming karamdaman, pagbabago ng buhay sa di masayod ng pagpapalang material ng galing sa ating dakilang Diyos. Yun po, minamahal ko. Kaya nga po, huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Gawin po natin halimbawa, minamahal ko. Ang ating minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Wilistad Almeida, beloved San Pastor Linis Almeida. Hindi po sila nakipag-tie-up kung kanino minamahal ko. Hindi po sila nakisali kung kanino minamahal. Nanalangin ang ating mga pastor. Panalangin na may pagpupuri at pag-ayun na minamahal ko. Hinamak sila ng mga tao. Ngunit makikita mo natin ngayon, ang sabi nga po, sa buong daigdig, ang fast-growing congregation on earth is the Jesus Miracle Crusade. Bakit? Dito nakatahan ang totoong himala ng ating dakilang Diyos. Dito nagbabago ang buhay ng tao, minamahal ko. Dito pinagagaling ang mga karamdamang hindi na mapagaling ng mga doktor, minamahal ko. Naubos na yung kanilang gamot, naubos na yung kanilang katalinuhan, minamahal ko. Pinauwi na yung pasyente na mapanalanginan, minamahal ko, maipanalangin, minamahal. Pinagaling siya ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po kinakailangan magtrabaho tayo, minamahal ko sa ating kaligtasan. Sapagkat kung hindi, minamahal, Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 8, praise God. Dito po sa aklat ng ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, ang bersikulo po ay 8. Na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Amen. So minamahal, yung hindi po tumatalima. Kaya nga po, sabi, ang utos sa atin, lagi magbasa ng Biblia. Sapagkat tuturuan ka ng pinamamahala ng Panginoon. Naalala mo may isang kapatiran, minamahal ko, na nakausap yung magagaling, matatalino raw, galing sa Bible School. Ang tanong, pastor ka ba? Abay, sagot niya, minamahal ko, hindi po. Ako po'y mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade. Sabi niya, mas marunong ka pa sa amin, mas marami ka pang alam kaysa amin. Samantalang kami, sabi nga, minamahal ko, pag tinuruan ka ng tao, may limitasyon yun. Pero pag ang Diyos ang nagturo, sabi nga po, walang hanggang karunungan ang ipagkakalob ng ating dakilang Diyos sapagkat alam ng Diyos na gagamitin mo yun upang siya'y maluwalhati. Tandaan po natin yun, minamahal. Kaya nga po, makita po natin, minamahal ko, ano ba yung mga kaganapan, minamahal ko sa mahuling araw? Makita po natin, minamahal ko, Lucas 21, 22, talon tayo sa 25, praise God. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 21, ang talata po ay 22 at 25. Kung magkagayoy, sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang maganap ang lahat ng mga nangasusulat, ang lahat ng mga bagay na nangasusulat. 25. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin. At sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Purihin natin dakilang Diyos. Alam ba natin kung ilan na namatay doon sa gera sa Europa, minamahal ko? Ilan daang libo na, minamahal? Mayroon naman lindol sa Japan, minamahal. Tatakot sila, may tsunami warning. Tsunami pala. So makita po natin, minamahal, yun lang magagawa ng tao. Samantalang yung warning that you will be left behind if you don't serve the Lord, hindi nila alam yun. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, minamahal ko, habang sila tayo naghihintay, sila naman naghihintay kung paano sila umasenso. Tandaan po natin, minamahal, you cannot carry anything in sight of the Lord, in front of the Lord. Wala kang madadala sa harapan ng ating dakilang Diyos. At kung makakausap mo siya, tatanungin ka, paano mo ginamit yung oras na ibinigay ko sa iyo? Masasabi mo, wala Panginoon. Katulad sa ating magulang sa mga Panginoon, walang pangalmusal, walang tanghalian, isang tsak na bagay, wala rin panghapunan. Nagpuri ako, pinakamamala Panginoon. Nag-ayuno ako. Isipin niyo, minamahal, hindi ba malulugod ang Diyos? Hindi ba matutuwa ang pinakamamahal ng Panginoon sapagkat ginawa mo yung sakripisyo
na para sa Kanya. Hindi mo iniisip yung para sa iyo, sapagkat isipin nyo ang ibang lingkod, minamahal. Nasubukan ko yun ng 40 days, minamahal. Hindi ako namatay. Oo, pumayat ako. Ngunit, binuksan na Diyos ang aking kaisipan. Gagamitin kita sa ikalalawak na banal na gawain. Bibigyan kita ng katalinuhan na hindi masayot. At tandaan, minamahal, uulitin ko sinabi ko, wala akong hiniling sa ating dakilang Diyos, kundi yung patnuban niya at kalayaang makapaglingkod. Yung po, minamahal, I did not ask for anything. At binigyan na ating dakilang Diyos. Habang hindi mo kinalilimutan mo yung mga bagay na nasa lupa, ibibigay naman ito sa iyo ng Diyos. Habang naghihintay ka sapagkat nais niya na ang kanyang mga anak maligayang naglilingkod sa Kanya. So sa kaganapang ito, minamahal ko, mananatili ang matuwid. Sa mga nangyayari, mananatili ang matuwid. Ang sabi nga po, minamahal mga kapatid, may mga Kristiyano yung balat sibuyas. Pag napangaralan, nasaktan ang damdamin. Hindi na dadalo. Hindi na ako dadalo niyan, doon na lang sa kabila. Tandaan po natin, ayaw pala masaktan ang damdamin. Isipin mo, yung ginawa sa naman ng Panginoon, na ginawa mo masama nung araw, hindi mo masama loob naman ng Panginoon. Pero hindi kasi nihiling ating dakilang Diyos. Hinayaan kang pagpalain. Isipin po natin, minamahal. Ganun po ating dakilang Diyos, minamahal. Napakabuti. Kaya sa atin, minamahal, kung tinamaan ka ng pangangaral, magpasalamat ka. Bakit, minamahal? Iniibig kasi ng Diyos ang kanyang mga anak. Tandaan po natin, gusto nilang ng Diyos na tayo maging matuwid, minamahal ko. Ano sabi sa Biblia, minamahal? Hebreo Kapitulo 10, ang versikulo 38, praise God. Sa mga Hebreo 10, talatay 38, ganito po ang pagkasulat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kinalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. So, yung mga matuwid, minamahal ko, mabubuhay sa pananampalataya. Wala na silang hihingian pa, sabagat nasa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Naalala ko yung minsang nawala sa gawain, minamahal, at nakabalik sa gawain ng ating dakilang Diyos. Sa gawain ng pinakamahal na Panginoon, sabi niya, hindi ko nananasain. Yun yung una. Nakabalik lang ako sa gawain. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Yun lang. Sapagat alam niya, minamahal ko, pagpapalain din sa ating dakilang Diyos sa takdang panahon. Ganun po sana tayo, minamahal. Hindi tayo naparito, minamahal ko, upang mainitan. Tandaan, minamahal mga kapatid, doon sa langit, mahihingi mo sa ating dakilang Diyos kung anong gusto mo. Ngunit sa lupa, minamahal, masasama tayo, minamahal ko, doon sa hirap na mga hindi nananampalataya. Maramdaman natin yung minamahal. Kaya nga po, will it be a rapture for the church? Rapture ba, minamahal ko? Ang hinihintay ng bawat isa. Dapat. Yun ang hintayin mo, minamahal. Oo, maghahanap buhay ka. Ngunit, ang number one sa isipan mo, makita mo ang Diyos na mukhaan. Conclusion, minamahal ko, basa natin dito sa aklat ng Ecclesiastes 12:14, praise God. Maghanda po yung ating pumangawit, ang ating pumanunugtog, praise God. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang bersikulo po ay 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. So, madadala ng ating dakilang Diyos sa kahatulan, hatulan natin pinakamamalapan noon, kung naging mabuti ka ba o naging masama dito sa lupa. Tandaan po natin, minamahal, nabanggit ng isang kapatid kanina, madaling araw, nausap sa kanyang pinakamamalapan noon, anak, malapit na akong bumalik. Matagal na natin narinig yan, minamahal. Sa inyo ba lingkod, 34 years na, minamahal. Alam niyo ba kung bakit nababalam ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos? Sapagkat may nais pa siya, minamahal ko, na makita na gumagawa ng lubusan ng kanyang kalooban.
Baka ikaw nga ang dahilan kung bakit. Magbago ka na isip, minamahal na kapatid. Habang ikay naghihintay, pag-aralan mo ng mabuti. Huwag sabi nga tayo, huwag tayo yung paulit-ulit, minamahal ko. Pagdadakila sa mga Panginoon, samantalang ang Diyos si dakila. Andyan, nasaan? Tandaan po natin, minamahal, hindi namin ipangangaral ito. Hindi alang-alang sa inyo, kundi sa mga tao nakikinig at nanonood ng ating live webcast. Kung nagkaroon ako ng sariling diksyonaryo, minamahal ko, pahingi naman ng kopya. Sapagat ang Diyos ay dakila. Ang Diyos nating pinaglilingkuran ay dakila. Kaya pag sinabi mong dadakilain kita, O Diyos, ulitin ko, sino ka? Sino ka upang magdakila sa Diyos? Samantalang ang Diyos ay dakila. Kaya sabi mo, ang tao sa pusong kapasalamat, pagpupuri at kadakilaan ay tanging sa pinakamamalapan lamang. Isipin mo, tanging sa Kanya lamang yung kadakilaan. Hindi mo siya dadakilain. You will not do that because you are nothing in the sight of God. Baliwala ka sa harapan ng ating dakilang Diyos. Pag narinig ko pa yan, minamahal ko, ulitin ko ulit. Kahit sa anong araw, minamahal ko. Sasabihin yung dadakilain ko malatang nun. Hindi po tamang Tagalog yun, minamahal. Hindi tamang salitang Pilipino. Kundi ang Diyos ay dakila, paglilingkuran ko siya, papupurihan ko siya, sapagkat siya ay tunay na dakila sa aking buhay. Tanda yung minamahal, ang daigdig na ito patapos na. Patapos na daigdig na ito, minamahal. At ang tanging may dadalhin lamang ng ating dakilang Diyos sa ibang Kristiyano na nagtiwala sa ating dakilang Diyos, na hindi tumingin sa mga bagay na narito sa lupa, kundi ang tinignan nila minamahal. Ay para sa Banal Panginoon. Alam mo ba, minamahal, kami po may minilalakad na papeles. Pero yun ang aking beloved wife. Upang walang maraming usapan, habang ako'y naghihintay at pipirma lang naman ako, ang sabi ko, anak, hati tayo. Ano naman ang lumabas diyan, hati tayo. Isipin mo naman ko, hindi ako humingi ng malaki. Kahit ngayon adult pension ko, minamahal ko sa military, minamahal. Ito'y pagkakalumpan ng malapang ng maraming salamat. Alam ko ito'y gagamitin sa banal na gawain. Sumakita po natin, minamahal. Habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, isipin po natin, minamahal, na tayo ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay napako sa krus ng Kalbaryo. Inako niya ang ating kasalanan. Isinugo niya ang kanyang banal na propeta upang turuan tayo, minamahal. Huwag tayo magsarili. Isipin pa natin, itanong natin, minamahal, tama ba ang ginagawa ko? Sapagkat pag sinolo mo, tandaan minamahal mga kapatid, pag sinolo mo yan, mga bagay na yan, hindi ka lamang lumalayo sa tamang aral, kundi lumalayo ka sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hindi sinusukat ng ating dakilang Diyos kung gaano karami ang pera mo. Tinitignan ng pinakamamahal na Panginoon kung gaano katapat sa Kanya. Tumayo tayo, minamahal. Awitan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Awitin natin yung today is the last day. Pag ikay Kristiyano at iniisip mo palagi, paring mamaya gabi bumalik ang banal na Panginoon, bukas kaya na umaga. Pagsusumikapan mo ngayon, minamahal na kapatid, lalayo pa ba ako sa banal na Panginoon? Hindi ko ba susundin ang kanyang pinag-uutos? Sino ako para tumanggi sa tawag ng banal na Panginoon?
Lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, minamahal. Hindi tayo nabubuhay sa daigdig na ito dahil nais natin mabuhay, kundi binuhay tayo ng ating dakil Diyos sapagkat ang Diyos natin ay pag-ibig. Nais niya isang araw makita tayo. Nais makita ng Diyos sa isang araw. Sama-sama tayong sasalubong sa Kanya. O anong ligaya? O anong tamis na pag-ibig na natin dakil na Diyos? Maraming tao kasi minamahal. Pag sinabi mong ako'y born again, sasabihin nila, ako man din ay born again. Ngunit iba ang born again na taga Jesus Miracle Crusade sapagkat sila'y tinuruan ng tunay na salita ng ating dakilang Diyos. Nakakita ng himala, nakaranas ng lahat ng biyaya ng mala Panginoon. Kaya minamahal na kapatid, huwag natin sayangin ang paglilingkod sa Diyos. Huwag natin ikumpara ating mga sarili sa mga taong nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit hanggang sa bibig lamang. Tayo yung mga anak ng Diyos na pinili ng mala Panginoon bago pa lamang lalangin ng daigdig. Ipakita natin sa kanila, iba tayo sa maangkin na sila'y Kristiyano. Bawi tayo minamahal. Today It's the last day. The Bible tells me we must be ready every night and every day. Storms and rain or sunny day. Today is the last day. The Bible tells me we must be ready every night and every day. Storms and rain or sunny day. God has promised that He will come again to take His people, those speckled people, and we will live with Him someday in heaven. We must be ready every now and then. Today is the last day, as we can hear and see throughout this world. Voices and problems, death and crimes, but the most peaceful people remains the same. God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will leave this world and the time of rapture. We must be ready from day to day. God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will leave this world at the time of rapture. We must be ready from day to day. Hallelujah, hallelujah. we must be ready from day to day. We must be ready from day to day. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon.
sa ating mga minamahal na baguhan sa araw pong ito. Mga minamahal, sabi ng Biblia sa unang Timoteo Kapitulo 2 sa versikulo ay 4, na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas at makakaalam ng katotohanan. Nais ng Diyos, mga minamahal, na ang lahat ng tao ay magkaroon ng katiyakan na siya ay maligtas at magmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, makamtan man natin ang lahat ng bagay dito sa daigdig, subalit mapahamak naman yung ating mga kaluluwa. Yung ating mga kaluluwa itatapon doon sa nagniningas na apoy ng impyerno. Baliwala ang lahat ng bagay, lahat ng kayamanan na ating mga kamtan dito sa daigdig na ating ginagalawan. Mga minamahal, sa ating mga minamahal na baguhan, may 4 na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay magkaroon ng katiyakan na siya ay magmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Unang-una po yung tinatawag na pananampalataya. Sapagkat sabi ng Hebreo Kapitulo 11, ang bersikulo po ay 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbayganti sa mga sa Kanya'y nagisihanap. Dapat niyong maunawaan, mga minamahal, na may nag-isang Diyos sa langit na dapat paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan at dapat sampalatayanan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. At yung ikalawang reglamento ng kaligtasan ay yung tinatawag na pagsisisi. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito po ay dapat pagsisihan. Kinakailangan po yung makadiyos na pagsisisi. Anong ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi? Lahat ng ating mga nagawang mga pagkakasala mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito ay dapat nating talikuran at wag na po nating babalikan. Yun po ang ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi. At yung ikatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi po ng mga Gawa Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan po ang tao ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, ang layunin para mapatawad ang kanyang mga pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos. At ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa Espiritu Santo. Hindi na po kayo ang gagawa, ang Diyos na po ang gagawa. Kanina nakita natin habang umaawit, nagpupuri sa ating dakilang Diyos, ang ilan po ay nanginginig at lumuluha. Yun po ay hindi luha ng kalungkutan o paghihirap, mga minamahal. Yun po ay luha ng kagalakan. Tanda po sila ay nabautismuhan sa Espiritu Santo, pagkilos ng banal na presensya ng ating dakilang Diyos. At yan po ay ating makamtan, mga minamahal, kapag tayo po ay patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Isang araw makita natin, mga minamahal, kapag ating tinanggap ang ating dakilang Diyos, tapos tayong mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, babautismuhan tayo ng ating dakilang Diyos sa Espiritu Santo. Sabi ng Biblia, kapag dumating sa atin ang Espiritu ng Diyos, matanggap natin ang kapangyarihan. Kapangyarihan magpagaling ng karamdaman, magbago ang ating buhay, at magpalayas ng masamang espiritu. Kaya sa mga sandaling ito, mga kapatid, itaas niyo po ang inyong dalawang kamay, iyuko ang inyong mga ulo, tanda po ng pagsuko niyo sa harapan ng ating dakilang Diyos, maging sa ating live webcast viewers. Banggitin niyo po ang panalangin, aking pong sasabihin, ulitin niyo lang po pagbanggit, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Mahal na Panginoon,
narito po ako isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip salita, sa gawa at katotohanan. Iligtas mo po ako maging ang aking mga mahal sa buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa langit, ang lahat ito'y aking samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Baba ang dalawang kamay, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah, hallelujah. Dakila at magpapala namin ang masalangit, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, sa undalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista, aming minamahal Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong propeta sa uling kapanahonang ito, dakilang Diyos, aming dinadalangin, ang aming mga minamahal na baguhang kapatid, mahal na Panginoon, hallelujah, na tumanggap sa iyo, dakilang Diyos, sa araw pong ito, mahalapin, kahabagan mo sila at pagpalain, mahal na Panginoon, iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, habagan mo sila, dakilang Diyos, pagkaluban mo ng pagkakataon ni sila'y aming makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa maligayang pagbabalik. Ang lahat ito'y aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yung una at ikalawang reglamento ng kaligtasan ay inyo na pong naisagawa. Ang kulang, mga minamahal, yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Pagkatapos ng banal na gawain, magbabautismo po kayo, mga minamahal, at huwag po kayong mag-alala sa inyong kasuotan na mabasa, sapagkat mayroon po tayong magamit na baptismal robe dyan na inyo pong magamit para hindi mabasa yun yung mga kasuotan. At kayo lang sa ating mga beloved choir members, asisan po ang ating minamahal na baguhan, na sila po ay magbautismuhan, mga minamahal, inyo po silang asisan. Purihin ang ating dakilang Diyos at makabalik na po sa kanila pong kinaupuan ng ating mga minamahal na kapatid. Purihin ang ating dakilang Diyos at mga kapatid, tayo po ituloy-tuloy na sa lahat po ng ating mga pangailangan at ang buong pagkakataon po ay akin pong ibinibigay sa ating beloved preacher, Benedict Porlahi. God bless you, beloved Brother Odell. Mga minamahal, tayo po dadako po sa lahat ng ating mga pangailangan, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos, lahat ng ating pong kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang Diyos, siya po ay Diyos na buhay na tumutugon ng panalangin ng kanyang mga anak. Tayo po dumalangin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mapagpahal namin Diyos ang mga banal sa pangalan mo, ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panalangin po namin po minamahal at kinagal ng Pastor Ebanghilista Wildy Estrada Almeida. Ang bawat saan, mahal na Panginoon, minsan pa kami nagpapakumbaba, humingi kami o Diyos ng kahabagan sa kami nasumpungan sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasala, sa mga kahinaan. Mahal na Panginoon, patawain po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, at patuloy po namin din na dalangin ng Diyos ang kalakasan, kalusugan at mahabang buhay na aming pong beloved Pastor, mahal na Panginoon, patuloy pagkalob sa Kanya, ganun po sa kanilang mga minamahal, mga anak, Duhul Almeida family, patuloy silang pagpalain, pag-ingatan, mahal na Panginoon, at sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng aming mga minamahal, mga kapatid, ang tugon mo ang lahat ng pangailangan ng mga anak sa hapong ito. Ito pong samot dalangin namin sa mga pangalan mo, in Jesus' name, hallelujah. Mga minamahal, ipatong po natin ang ating mga kanang kamay sa ating mga ulo at yung kaliwang kamay, ilagay po natin doon sa bahagi na nandun yung kalamdaman. Palayasin po natin yan sa makapangyayang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Upang pagpahal namin Diyos ang mga banal sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unat panlangin po na aming paminamahal, kinagalang Pastor, sama-sama naming pinapalayas lahat ng uri ng kalamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, high blood, pagka-paralyzed, be healed in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, be healed in Jesus' name, problem dissolved in Jesus' name, vices begun in Jesus' name, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal,
tayo po ay sumigaw ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord, kasabay pong paglokso bilang ating pong taos-pusong pagpapasalamat sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo po sabay-sabay mga mahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo naman po dadako mga minamahal sa ating pong mga announcement, aking pong binibigyan mong pagkataon sa ating pong beloved Brother Johnny De Castro. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, beloved Brother Benedict Porlahi. At maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa napakagandang mensahe na ating pong napakinggan, nagsilbing karagdagang kaalaman sa ating pong kaligtasan. Kaya bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po idadako na po sa mga announcement. Ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon dito po sa Marilao Outreach kapag araw po ng Miyerkules, nag-uumpisa po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos po ng alas 4 ng hapon. At kapag araw po ng Biyernes, nag-uumpisa din po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos din po ito ng alas 4 ng hapon. At kapag araw po ng Linggo, nag-uumpisa po ng alas 10 ng umaga, natatapos din po ito ng alas 4 ng hapon. Amen. Praise the Lord. At ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos na ating po mapapanood sa television, sa TV program po mga minamahal, ito po ay tuwing Sabado, nag-uumpisa po ng alas 10:30 ng gabi, natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. At sa radio program naman po mga minamahal, The Jesus Miracle Hour, ito po ay mapapakinggan sa ating pong sa istasyon po ng ating mga radyo, DCME 1530 kHz, AM band mula Lunes hanggang Sabado. Nag-uumpisa po ito ng alas 11 ng gabi, natatapos po ito ng alas 12 ng hating gabi. Amen. At dito po nagtatapos ang banal na gawa ng ating dakilang Diyos at tayo po idadako na po sa closing prayer. Akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa mananalangin, ating pong beloved Brother Edwin Aklan. The Lord, tayo po'y manalangin magmahal at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. O po di kayo ng Ama namin sa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa Pangunang Dalangin na aming kagalang-galang, binamahal Evangelista, aming mahal pastor, Wildy Estrada Almeida, narito po kami, mahal Panginoon, tao sa puso, aming pinapaabot sa iyo, aming dakilang pasasalamat, mahal Panginoon, sa matagumpay na gawain mo sa araw na ito, mahal Panginoon, sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong banal gawain, lalo't higit, mahal Panginoon, sa iyong matamis at banal na presensya na aming naramdaman, mahal Panginoon, hallelujah, maraming salamat, mahal Panginoon, at sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanyang tahanan, iwalay mo ang bawat isa sa amin, bagkus bigkisin mo kami ng iyong dakilang pag-ibig at kapangyarihan ay sumasa amin, mahal Panginoon, hanggang sa makarating kami sa aming kanya-kanyang tahanan, ligtas sa anumang sakuna at disgrasya at kapahamakan. Pagpalain mo kami, mahal Panginoon, ito aking samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise